Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Ang mga imburnal ay huling inayos 300 taon na ang nakalipas. Madilim at mabaho ang hangin. Paminsan-minsan, ang mga bakal na lata na tumatama sa konkreto ay nag-echo ng mababang tunog. Pinipigilan ni Linda ang kanyang paghinga, dahan-daang humihinga at humihinga palabas. Sinubukan niyang bawasan ang kanyang galaw. Ang kanyang mga mata ay maingat na tumingin sa paligid dahil itinuro sa kanya ng mga taon ng karanasan sa pangangaso na hindi lamang bone rats, kundi iba pang mga halimaw ang gustong magtago sa imburnal. Dahil sa dilim, limitado ang kanyang paningin. Nakikita niya lamang ang hugis ng mga bagay sa loob ng 5 metro. Kung nandito si Dad Ian, mabibighani siya na ang kakayahan sa dilim ay hindi ibinabahagi sa lahat ng mga ngaso. Isa ito sa natatanging kakayahan na dala ng kanyang mga magic marks. Bukas ang kanyang mga tenga upang marinig ang pinakamaliit na galaw sa paligid dahil sa potensyal na panganib. Kriek! Isang sigaw ng bone rats, ang umalangaw mula sa 20 metro ang layo. Napakasakit ng tunog ngunit agad itong huminto. Kasabay nito, pumutok ang tubig at nag-spray sa isang alon. Hindi sigurado si Linda kung ito ba ay laban ng mga daga para sa pagkain o may ibang umatake sa daga. Gayunpaman, hindi siya umalis dahil alam niyang hindi banta sa kanya ang mga daga. At kung may ibang halimaw, hindi ito delikado dahil kumakain ito ng mga daga. Basta't mag-iingat siya, walang mangyayari. Dumapo siya sa gilid ng pader at dahan-daang naglakad. Laging maingat at alerto upang maiwasan ang anumang halimaw na maaaring tumalon at hilahin siya sa agos. Nakarating siya sa isang lugar na humigit kumulang 100 metro nang makita niya ang isang bakana sa sulok. Dahan-daang sumilip ang liwanag at nawala ang mabahong amoy. Umakyat si Linda mula sa imburnal sa batuhan. Huminga siya ng malalim habang ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Lumingon-lingon siya at nakita na hindi siya sinundan ng mga brainpecker. Natahimik siya at mabilis na nagtungo sa kalapit na gusali. Habang papalapit siya sa gusali, nakita niya ang ilang undead na umaatungal at bumangon patungo sa kanya. Sa isang biglaang ikot, umiikot ang kanyang katawan na parang whirlwind at naputol ang mga ulo ng undead na parang nahuhulog na dahon sa puno. Nakakita siya ng matatag na lugar upang umupo. Kumalampag ang kanyang tiyan at naisip niya ang kanyang bagahe na itinapon niya noon. Napangitim ang kanyang mukha habang iniisip si Dad Ian. Nag-alab ang kanyang puso sa galit. Dapat alam ng batang iyon ang aking amoy at alam na hindi ako patay. Hahanapin niya ako, at doon haharap siya sa kamatayan. Naalala niya sina Nick, Rona, at Reed na patay na. Hindi niya maiwasang ikis-kis ang kanyang kamao. Tutulungan kita upang gantihin ang iyong kamatayan. Pagkatapos, kukunin ko ang iyong abo at ililibing sa Hunter's Cemetery. Unti-unti niyang pinigilan ang kanyang galit upang mag-isip ng maayos. Siguradong babalik ang maliit na demonyong ito. Ngunit babalik siya na may bago at mas insidious na paraan. Kung gagamit siya ng mga halimaw, magtatago ako sa imburnal o lilipat sa kalapit na area no Sham. Pero hindi niya magagamit ang brainpeckers dahil hindi kumakain ang mga ito ng undead at may pinahid siyang undead powder. Matagumpay man siya sa unang pagkakataon, hindi ibig sabihin na magagawa rin niya sa pangalawa. Kung hindi siya gagamit ng mga halimaw kundi mga bitag lamang, hindi niya kayang gumawa ng bitag na makakapatay sa akin. Noong una, napatay niya si Gale dahil sa sorpresa at swerte lamang iyon. Bukod dito, napansin kong limitado lamang ang kanyang saklaw ng pana, mga 100 metro. Napansin niya ang saklaw ng pana ni Dad Ian. Kahit gustuhin niyang palawakin ang saklaw, hindi ito magagawa sa 3 o 5 araw ng pagsasanay. Lalo na, limitado ang bilang ng kanyang mga palaso kaya kahit mag-training, mababa ang magiging bisa. 100 metro, kung nasa loob ng saklaw na 100 metro at susubukan niya akong atakihin muli, kakailanganin ko lamang ng 3 hanggang 5 segundo upang habulin siya at putulin ang ulo ng tuluyan.
Dapat alam niyang malubha akong nasugatan dahil sa Brainpecker Herd kaya siguradong attack siya. May bakas ng panghihinayang sa kanyang isip, ngunit binago niya ang isip. Wala siyang magagawa. Maliban na lang kung sapat siyang tanga na isipin na kaya niyang barilin ako ng palaso. Kaya maghihintay ako sa kanyang pag-atake at kapag lumabas siya, ako ang may inisyatiba. Ginamit niya ang pang-amoy ni Gale at nilabo ang paghatol niya, pero hindi gagana ang taktika na iyon sa akin. Habang iniisip ang lahat, nabuo ang kanyang plano sa isip. Whoosh! Mabilis na tumakbo si Dad Ian sa kalye upang hanapin ang istasyon ng pulis. Paminsan-minsan ay naaamoy niya ang halimaw at umiikot upang iwasan ang mga ito. Nakakatawid na ako sa isang dosina o higit pang kalye. Wala bang istasyon ng pulis sa lugar na ito? Nakayuko si Dad Ian. Ngunit agad niyang nakita ang isang lugar na may mataas na pader na 3 o 4 na metro ang taas, na may ilang bahagi na gumuho. Hindi niya alam kung dulot ito ng kaagnasan mula sa ulan at radiation o bunga ng digmaan. Fortress. Nagulat si Dad Ian. Kahit natakpan ng baging ang pader, humanga pa rin siya sa estruktura. 300 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng global na sakuna, itinayo ang mga refuge city bilang depensibong fortress upang protektahan ang mga tao. Ang mga fortress na ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng lungsod at nagsilbing pangalawang linya ng depensa laban sa undead. Tahimik si Dad Ian sandali ngunit naisip ang isang bagay at mabilis na tumakbo patungo sa fortress. Malapit sa fortress, may bakas ng detonated bomb at siksik na kalansay. Mayroong isang skeleton na may hawak na machine gun habang ang berdeng military na uniforme nito ay matagal nang namutla ang kulay. Kalawang na ang machine gun at deformed dahil sa ulan. Kahit gawa ito sa rust-proof na bakal, naapektuhan din ng nuclear radiation ang ulan. Ang iba pang bahagi ng bakal ay matagal nang nasira o nabago. Nagulat si Dad Ian sa machine gun. Dapat ay marami itong firearms. Kinuha niya ang machine gun at dahan-daang binuksan. Hinanap niya ang mga bala. Mabilis niyang tinanggal ang takip ng bala. May nakatagong madilim na pulbura ngunit hindi lumabas dahil nabasa at tumigas. Nagsisi siya at itinapon ang string ng bala, at nagpatuloy sa pagpasok sa fortress. Habang naglalakad, nakita niya ang maraming kalansay sa paligid. May maliliit na halimaw na tila mutated na ahas na gumagala sa mga buto. Paminsan-minsan, lumalabas ang kanilang buntot mula sa pagitan ng mga tadyang. Tank. Humanga si Dad Ian sa nakita. Natakpan ng lumot at baging ngunit kitang-kita pa rin ang mahabang baril. Napadulas ito kaya madaling isipin ang matinding labanan na naganap. Lumapit si Dad Ian sa tangke, tiningnan ito pataas at pababa. Ang pintura sa ibabaw ay napinsala na at ang makinang baril sa ibabaw nito ay natakpan ng lumot at makapal na alikabok. Para itong estatwang bato, baka ba nasira na ang mga bahagi sa loob nito? Mausisang nagtanong si Dad Ian habang umaakyat sa tangke. Nilinis niya ang alikabok sa pasukan at tumalon papasok. Roar! Habang siya'y bumabagsak, may malutong na ungol na nagmula sa likod. Ngunit naramdaman na ni Dad Ian ang amoy at hawak na niya ang kanyang daga, handa sa sitwasyon. Reflexively, tinusok niya ang lalamunan ng batang undead na suot ang punit-punit na berdeng uniforme ng sundalo. Kayumanggi ang buhok nito at berde ang mga mata. Sa unang tingin, halata na dayuhan. Ito, giggle, umalingaw-ngaw ang malutong na hininga habang namatay ang undead. Napansin ni Dad Ian ang natabong pambansang sagisag sa uniforme. Galing ito sa bansang Amerikano. May mga pagdududa siya ngunit naisip niya ang isang lugar mga independenteng lungsod-estado. Noong panahon ng sakuna, ang mga kapitalistang kanluraning imperyo ang unang nasira. Bukod pa rito, maraming kanluraning refugee ang dinala sa Asya. Mas tiyak sa hilagang teritoryo ng Russia. Hindi bababa sa 10 milyon ang mga kanluraning na transport sa Russia dahil sa tulong at batas na nagpapahintulot na tanggapin ang mga refugee. Malawak ang teritoryo ng Russia sa Asya at mababa ang populasyon nito kumpara sa laki ng lupa, kaya't kaya nitong tumanggap ng napakaraming refugee. Ang pangalawang dahilan ay ang dami ng mga air defense tunnel ng Russia na itinayo noon ng Soviet Union,
na naging mahusay na silungan. Dinala ba ng tatay ko ang frozen storage sa isang libreng lungsod pagkatapos kong matulog? Patuloy na nag-isip si Dad Ian sa posibleng mga dahilan kung bakit nabuo ang dambuhalang pader. Ang mga independenteng lungsod-estado ba ang gumawa ng dambuhalang pader? Pero paano nila ito nagawa gamit ang limitadong resources? Ang mga lugar na iyon ay halos walang laman. Kahit na nagawa nila ang dambuhalang pader, dapat sa lugar ito na mayaman sa materyales. Ang mga refugee ay nasa lugar na kakaunti ang hilaw na materyales at mahirap ang transportasyon. Iniisip ni Dad Ian ang taas ng dambuhalang pader. Halos imposible itong makita ang tuktok. Isa pang ideya ang sumagi sa isip niya. Ang dambuhalang pader na ito, ginawa ba talaga ito ng tao? Mas lalo siyang naisip na kakaunti lang ang alam niya o halos wala tungkol sa sitwasyon. Isang ungol ang nagmula sa kanyang tiyan. Agad niyang itinulak ang katawan ng undead at tiningnan ang loob ng tangke. Nadismaya siya nang makita na matagal nang iniwan ang tangke. Sa unang tingin, makikita na kung anong klaseng pinsala ang natamo nito sa huling 300 taon. Nagpatuloy si Dad Ian sa paglusong sa kuta habang iniwan ang tangke. Gamit ang kanyang pang-amoy, sinubukan niyang iwasan ang mga natutulog na undead. Kung hindi niya ito malalampasan, diretso niyang pinutol ang ulo nila. Hindi ko inasahan na natutulog ang mga undead na ito, nagulat si Dad Ian. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa kuta. Mababa ang liwanag sa loob ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang paningin. Roar! Biglang lumundag ang isang undead mula sa sulok. Ginamit niya ang daga upang tumpak na tusukin ang mukha nito at ipako sa pader. Matapos masipsip ang daan-daang malamig na kristal, naramdaman niya na hindi siya mas mababa sa pisikal na kakayahan kumpara sa ibang pangunahing mangangaso. Natagpuan niyang kaya niyang makasabay sa bilis ng madilim na batang babae at ng iba pang 2 mangangaso. Ngunit kung laban ang harapan, hindi siya tiyak dahil kulang siya sa totoong karanasan sa buhay at kamatayan kumpara sa ibang mangangaso. Subalit matapos makalaban sa ilang sagupaan, natutunan niyang hindi lang tungkol sa bilis, lakas, o iba pang datos ang labanan. Pagkatapos ng lahat, walang tanga ang haharap sa iyo ng walang armas habang hawak mo ang daga. Nakakaapekto ang terrain, panahon, mood, at iba pang mga salik sa laban. Maaari rin itong baguhin ang takbo ng labanan. Nagpatuloy si Dad Ian sa pasilyo, naghahanap ng storage facility kung saan nakatago ang mga armas. Binuksan niya ang isang bagong silid. May 3 undead na natutulog sa loob. Bahagyang itinataas ang kanilang ulo at dahan-daang nagising. Hindi binigyan ni Dad Ian ang pagkakataong makarespond ang mga ito. Lumapit siya at gamit ang daga, tinusok ang kanilang bungo. Ang pangalawa ay muntik nang umungol ngunit naputol ito ng daga. Ngunit ang pangatlo ay, ganap nang nagising at umungol, inatake gamit ang kuko. Mabilis na yumuko si Dad Ian upang iwasan ang kuko habang sabay na tinusok ang daga. Puff! Nang inig ang katawan ng undead at bumagsak. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang malamig na pawis sa kanyang palad ngunit may kakaibang kasiyahan sa kanyang puso. Matapos patayin ang mga undead, tiningnan niya ang paligid. Natagpuan niya ang Command Operations Room. Ang mga undead na napatay niya ay may gintong bituin sa balikat, marahil Major General level ng hukbo. Nahuli ng kanyang mga mata ang mapa sa desktop. Kahit na may alikabok at kinain ng daga, nakakuha pa rin siya ng approximate na outline at lokasyon. Isa itong lumang mapa ng Asia. Kaya, nasa teritoryo tayo ng Russia. Mas tiyak sa Asia, biglang naisip ni Dad Ian na ang mga lugar na nakalap na dati ay tiyak may ganitong kuta rin. Malamang na may nagdala ng mga mapa pabalik. Kaya may mga taong alam ang totoong laki ng mundo. Temple of Elements, ang namamahala sa presyo ng mga bagay na dala ng scavengers. Malapit itong konektado sa Holy Church. Mukhang sila ang namumuno sa dambuhalang pader. Kaya ano ang relasyon ng militar ng dambuhalang pader? Nag-isip si Dad Ian, marami dapat hawak ang Temple of Elements. Marami na silang natutunan, pero hindi pa ito inilalabas. Bakit kaya? Dahil ba nakakasira ito sa pananampalataya? Ikinunot niya ang noo dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari.
Umakyat siya ng ulo at nagpatuloy sa paghahanap sa iba pang silid ng kuta. Pagkalipas ng kalahating oras, natagpuan niya ang silid na may arsenal. Ang dami! Namangha si Dod Ian sa maayos na pagkakaayos ng mga armas, mina, granada at iba pa. Para itong malaking kayamanan. Sinuri ni Dod Ian ang mga hilera ng mga sandata. Ang mga ito ay nakaayos ayon sa uri. Halimbawa, ang mga sandatang parang baril ay inilagay sa metal na rack malapit sa mga pader, habang ang karamihan ng mga rifle at submachine gun ay inilagay pagkatapos nito. Gayunpaman, ang mga landmine ay inilagay sa sahig. Mayroon mga double-layered na kahoy na pad upang maiwasan ang kahalumigmigan na makaapekto sa mga mine, ngunit pagkatapos ng 300 taon, ang kahoy ay lubhang naputol na. Naglakad-lakad si Dod Ian sa silid at napansin na sa kabila ng panloob na imbakan, napakasama ng kaagnasan dahil sa tagal ng panahon. Namatay na ang mga nakaligtas ngunit ang mga armas ay nanatiling nandyan. Gayunpaman, wala na itong silbi, isang kalat na kinakalawang na bakal na hindi na magagamit. Ang mga mine ay natabunan ng makapal na alikabok. Ang mga elastic na spring na ginagamit upang pasabugan ang mga mine ay sira na. Ang mga pampasabog sa loob ay hindi na pwedeng pasabugan. Dahil sa tag-ulan, malamang na ang pampasabog sa loob ay naging mineralized at matigas na masa. Hindi nagreklamo si Dod Ian dahil lahat ay ayon sa kanyang inaasahan. Nakakita siya ng ilang granada, mine, at 2 bala para sa rocket launcher. Nang siya ay maghanda na itong i-dismantle, naamoy niya na nakatagpo ni Linda ang isang uri ng halimaw. Alam niya na ang amoy na iyon ay mula sa hayop. Matagal nang nasa kanyang saklaw ang amoy na ito. Mabagal itong gumalaw at aksidenteng nakatagpo si Linda. Hindi ko alam ang lakas ng halimaw na ito. Inisip ni Dod Ian na kung kayang kainin ng halimaw si Linda, maliligtas siya sa panganib na harapin ito. Mabilis niyang sinimulan ang pag-dismantle ng mga mine. Ang metal na buckle na humahawak dito ay kalaw-angin na, kaya kinailangan niyang sirain ito. Pumasok din ang kahalumigmigan sa loob ng mine. Dilaw na pampasabog. Napansin ni Dod Ian ang kulay ng pampasabog sa mine. Nakakalap na siya ng impormasyon tungkol sa dilaw na pampasabog habang nangongolekta ng kaalaman tungkol sa pulbura. Isa itong uri ng pulbura na dumaan sa evolution. Tinatawag itong tant. Napakalakas ng lakas nito. Ang galing. Natuwa si Dod Ian. Kahit na intermediate hunter si Linda, pero sa TNT na ito, maaari na siyang patayin ng direkta. Kinuha ni Dod Ian ang lahat ng dilaw na pampasabog at inihagis sa sahig. Pagkatapos, nakakita siya ng ilang piraso ng papel. Ang papel ay halo na sa sobrang lupa at alikabok kaya mabagal itong nasusunog. Pero nasusunog pa rin ito hanggang sa dulo. Masigasig niyang pinanood ang eksena. Bang! Sumabog ang pampasabog ng walang babala at napakalakas ng tunog. Sumili ang mga mata ni Dod Ian. Kahit basa ang ilang pampasabog, nagawa pa rin itong sumabog. Mas malakas pa sa inaasahan ang lakas ng pagsabog. Agad siyang bumalik sa lugar at nagpatuloy sa pag-dismantle ng mga mine. Nilabas niya ang dilaw na pampasabog at pinagsama-sama sa isang tambak. Ramdam din niya ang amoy ni Linda at ng halimaw, habang may malakas na amoy ng dugo. Isa sa kanila ay dapat na nasugatan. Halimaw ba ito o siya? Kumikislap ang mga mata ni Dod Ian at mas pabilis ang kamay sa pag-dismantle. Umabot sa 30 libra ang naipon niyang dilaw na pampasabog. Ngunit nang matapos niya ang lahat ng mine, narating niya ang metal na rack. Kumuha siya ng ilang bala at binuksan ang takip. Sa loob nito ay semi-hard na pulbura. Ibinaling niya ang bala sa lupa at kinuha ang pulbura. Ginamit niya ang pana upang iligpit ang pulbura. Habang lumilipas ang oras, dumaan ang amoy ni Linda at ng halimaw sa magkahiwalay na direksyon. Nakapirmi ang amoy ng halimaw sa isang posisyon at halo sa malakas na amoy ng dugo. Ibig sabihin, hindi ito gumagalaw at malamang patay na. Hindi maiwasan ni Dod Ian ang panghihinayang na hindi nagtagumpay ang halimaw. Ngunit ang mga halimaw sa Area No 7 ay lahat nasa level 20 pababa. Ayon sa kanyang pagtataya, hanggat hindi ito hinarap ni Linda ng diretso, ligtas siya.
Biglang unti-unting hamina ang amoy ng dugo mula kay Linda. Agad niyang naisip ang magic mark ability ni Linda, ang control sa dugo. Napasugatan ba siya? Nag-isip si Dad Ian. Kahit mabilis niyang makontrol ang sugat upang huminto ang pagdurugo, may kaunting amoy ng dugo na mailalabas. Maliban na lang kung hindi seryoso ang sugat at mabilis itong gumaling o may natakpan na layer. Kaya niyang kontrolin ang dugo, dapat mabilis ang paggaling niya. Pero aabutin ng 1 o 2 araw bago tuluyang gumaling. Magandang pagkakataon ito. Sumilay ang mga mata ni Dad Ian habang mabilis na kinokolekta ang mga pampasabog. Kasabay ng pagkolekta ng TNT, nakatutok siya sa amoy ni Linda. Kapag lumabas siya sa kanyang saklaw, agad niya itong huhabulan. Hindi mabilis ang galaw ni Linda, at paminsan-minsan ay humihinto siya para magpahinga. Napansin ni Dad Ian ang isang mahalagang bagay, alam niya na matutuntun ko siya sa amoy. Malamang ginagamit niya ito para bitag ako. Kung nasugatan siya, hindi siya hihinto ng madalas. Titigil na lang siya sa isang lugar hanggang gumaling ang sugat. Sa pag-iisip ng posibilidad, nakapagpakalma siya at pinag-isipan ang kasalukuyang sitwasyon. Kung ako siya, gagawin ko ang lahat para mailabas ang kalaban. Kapag na-expose siya, makakahuli siya at matutulungan siyang mapatay ako. Sabi niya habang kumikislap ang lamig sa kanyang mga mata, maglaro na tayo. Bukas niya ang kanyang backpack at inilagay lahat ng dilaw na pampasabog at pulbera na naipon niya. Hindi ito makakaapekto sa kanyang galaw. Tumingin siya sa arsenal sa huling pagkakataon. Mag-isa, mahirap dalhin ang buong arsenal. Ngunit sa lalong madaling panahon, lilinisin ang Area No 7 mula sa mga halimaw at dadalhin ng scavengers. Lahat ay papunta sa malaking pader. Sa loob ng malaking pader, ginagamit lang nila ang pulbera bilang pangkulay sa bagay, kasama ang TNT. Tinatrato ito bilang dilaw na kulay ng Temple of Elements. Baka dahil mukhang lupa ang pampasabog kaya walang iisip na sunugin ito. May ideya si Dad Ian na tila posible. Pero malamang masterado na nila ang paggamit ng explosives. Kagaya noong unang panahon, ito ay tinuturing na delikadong bagay at mahigpit na kinokontrol. Iniisip ni Dad Ian ang isa pang posibilidad. Sa panahong ito, ang tanging paraan para maikalat ang impormasyon ay sa pamamagitan ng dyaryo. Ngunit dahil sa mahigpit na kontrol ng aristokrasya, limitado ang puwang ng dyaryo para mag-ulat. Kaya ang mga pwedeng iulat ay kaunti lamang. Sa anumang kaso, kung may explosive sa malaking pader, dapat may tala ang mga alkmista. Pero sa tala ni Roseyard, walang nabanggit tungkol dito. Wala nang problema, kailangan ko lang itanong pagbalik ko. Hindi na siya nag-isip pa at lumingon, handa na sa kanyang sariling hunt. Sa isang maliit na gusali sa kalye, si Linda ay nakaupo sa loob ng mga anino. Binuksan niya ang kanyang first aid kit at sinimulang palitan ang gasa sa kanyang kanang braso at hita. Ngunit nanatili siyang alerto sa lahat ng oras upang maiwasan ang anumang biglaang pag-atake. Magaling ang pagkakapilit kong magpanggap na nasaktan. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako malilinlang. Iniisip ni Linda sa kanyang puso. Sadyang lumapit siya sa lugar kung saan naninirahan ang halimaw na may kakayahang lumaban na kahalintulad sa kanya. Layunin niyang saktan ang sarili gamit ang halimaw at gawin itong mukhang totoong-totoo. Ang Seabird Beast na pinili niya ay isang level 17 na halimaw. Isa itong amphibious beast ngunit kayang mabuhay sa lupa rin. Kung makikipaglaban ito sa loob ng teritoryo ng halimaw, kayang patayin ng seabird ang mga halimaw na mas mataas ang level dahil ito ang lugar nila. Ngunit sa lupa, limitado ang kanyang combat effectiveness at advantage. Hanggat maingat si Linda, hindi siya mapapatay. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang kakayahan laban sa halimaw upang maging mas kapanipaniwala sa kay Dad Ian na sumusubaybay sa kanyang amoy. Kahit na napakahirap patayin ang halimaw, kailangan niyang harapin ito ng buong tapang upang kumbonsihin si Dad Ian. Pagkatapos nito, iniisip niyang magkakaroon si Dad Ian ng sapat na tapang upang atakihin siya. Manhid pa rin ang kanyang kanang braso at hita habang pinapalitan ang gasa. Ang mga kuko ng Seabird Beast ay may paralytic toxins.
Mapalad siya na may kontrol siya sa dugo at kayang alisin ang mga toxins ng malaking bahagi. Kung hindi, hindi niya magagamit ang kanang braso at hita sa buong buhay niya. Kapag nahuli kita, ipapasan ko ang lahat ng sakit na ito sa iyo ng libu-libong beses. May malakas na pagnanasa sa pagpatay na umuusbong sa kanyang puso. Lalabas ito kapag nahuli niya si Dod Ian. Kinokontrol niya ang daloy ng dugo sa kanyang mukha upang magmukhang sobrang mapatla. Lalo na ang kanyang mga labi, na tila walang kulay o buhay. Mukhang mahina siya habang dahan-daang humihinga at nakasandal sa pader. TL, para bang pwede siyang mag-Broadway acting, palaging nasa kanyang kamay ang hawak sa espada, mahigpit ang kapit. Ngunit sa kanyang mahinang anyo, nagbibigay siya ng aura na para bang walang silbi ang pagbabantay. Whoosh! Isang mabilis na palaso ang tumama sa bintana. Ang anggulo nito ay paulas, patungo sa kanyang lalamunan. Bigla na lang nawala ang namamatay na Linda habang ang kanyang katawan ay biglang umikot at tumayo. Hinato niya ang kanyang espada sa tamang oras upang harangin ang palaso. Nakatuon ang kanyang mata sa target sa kabilang maliit na gusali. Patay ka! Hindi niya itinago ang kanyang hanggarang pumatay habang tumalon siya sa bintana na parabang isang cheetah. Ngunit nang lapitan niya ang maliit na gusali, kumibo ang kanyang mga pilik mata. May naramdaman siyang kakaibang damdamin sa puso. Para bang instinct sa pangangaso o intuition na nabuo sa loob ng maraming taon ng karanasan sa buhay at kamatayan. Nakaramdam siya ng takot at huminto. Tiningnan niya ang bintana kung saan tumira ang palaso. Hindi niya makita si Dod Ian, tila tumakas ito. Hindi siya nagmadali sa pagsunod, kaya maingat niyang sinuri ang paligid at sinabi. Huwag kang magtago, alam kong nasa loob ka, may nakahanda kang bitag, di ba? Walang galaw. Magaling ang iyong pagtitiis sa matagal na panahon. Ngunit kapag nahayag ka, wala nang ibang opsyon kundi kamatayan. Papatayin kita. Malamig na tono ang boses ni Linda. Bagamat ayaw ko ang realidad na ito, dapat kang maging handa sa pag-atake sa akin habang ako ay nasugatan. Ngunit kung makalipas ang isa pang araw, hamupa ang kanyang puso habang nagsalita. Apektado ang kanyang rasyonal ng kanyang sariling haka-haka, ngunit ngayon malinaw na ang lahat. Walang galaw sa lahat. Nagmumuni-muni si Linda, ito ba'y walang dahilan na pangamba? Talaga bang tumakas siya? Alam kong nasa loob ka. Hindi siya sumuko sa pag-asa na inisahin si Dod Ian. Nagtatago ka sa loob para akitin ako. Napakadali lang maintindihan na may bitag sa loob. Ngunit huwag mong kalimutan, kung hindi kita mapapatay ngayon, magkakaroon pa ako ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Pagkatapos mong matapos ang iyong training, magiging patay ka na. Lumabas ang galit habang wala namang tugon, pero pinipigilan niya ang sarili. Napangisi siya. Suriin natin kung sino ang mas matyaga. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang maliit na gusali at umupo. Hindi ako naniniwala na hindi siya magmamadali. Gusto niya akong patayin. Sa ganitong paraan, kukunin ko ang inisyatiba at kalamangan. Hanggat siya'y kikilos, mahahayag siya. Nagpapahinga habang nakatitig sa maliit na gusali sa kabilang panig. Naiinis ang kanyang puso. Mula kailan ba kailangan ng isang dignified silver-level hunter tulad niya na mag-ingat sa isang baguhan? Sa katunayan, nakakaubos ng isip at nakakaapekto sa kaisipan ang pagiging aware at paghihintay ng tamang sandali na baka may biglaang pag-atake. Pinipigilan pa rin niya ang kaba habang iniisip ang ibang plano. Lumipas ang oras, ngunit walang galaw mula sa kabilang gusali. Makikita natin kung sino ang mauubos sa huli. Iniisip niya. Mabilis na napalitan ang araw ng gabi. Lalong naging alerto si Linda dahil ang gabi ang pinakaangkop na oras para sa sneak attack. Bukod dito, limitado ang kanyang paningin. Sa huling bahagi ng gabi, nakaramdam siya ng antok. Kahit na isa siyang mid-level hunter, lampas na sa limitasyon ang pagod ng kanyang isip. Bukod dito, ang kabilang panig ay relaxed buong araw habang siya'y laging alerto. Kung magpapatuloy ito ng ilang araw pa, siguradong mauubos siya. Biglang naunawaan niya ang intensyon ni Dod Ian. Kung sinabi sa kanya na ang isang baguhan ay susubukang inisin at mental na ubusin ang isang mid-level hunter, hindi siya maniniwala.
Ngunit nararanasan niya ito ngayon. Huwag. Hindi ako pwedeng mawalan ng loob. Pumunta si Linda sa koridor sa unang palapag, nakakita ng puwang sa sulok at umupo. Nakasandal siya sa pader para magpahinga dahil walang anggulo kung saan matamaan siya ng palaso. Bagaman nakatulog siya, madalas siyang nagigising kung may kaunting galaw dahil nag-aalala siyang baka atakihin siya ni Dad Ian. Lumipas ang gabi. Nagising si Linda sa madaling araw. Hindi niya inasahan na hindi aatakihin ni Dad Ian sa gabi. Naiinis ang isip niya habang iniisip ang posibilidad ng mga bitag ni Dad Ian. Alam niya ang pagganap ng kabilang panig, kaya mas maingat siya sa lahat. Ngunit sa pag-iisip, bata pa ang kabilang panig. Hindi pa ito nakaranas ng pangangaso. Marahil nakita siya sa gabi pero hindi nagkaroon ng tapang na tumira. Hindi niya na mapigilan ang emosyon. Peste maliit na. Demonyo, tingnan natin kung anong mga bitag ang inihanda mo. Tumingin siya sa maliit na gusali at nagpasya ng sundan siya. Pumasok si Linda sa maliit na gusali, nakadama ng mabahong amoy. Dimlilit ang paligid, ngunit may sikat ng araw mula sa mga bitik ng pader at bintana. Hindi naapektuhan ang kanyang paningin, ngunit maingat pa rin siyang nagmasid sa paligid para sa mga bitag. Bagaman hindi siya scout, bilang isang karanasang silver level hunter, nakakita na siya ng maraming bitag. May kaalaman siya sa paggawa ng mga ito. Sa bubong ng tatlong palapag na gusali, nakatayo si Dad Ian sa pader. Kahapon, matapos mabaygo ang surprise attack, hindi siya umalis sa maliit na gusali. Gayunpaman, lahat ng explosives ay nasa loob. Kapag umalis siya sa gusali, mas malalagay siya sa panganib. Nang tinawag siya ni Linda mula sa ibaba, nag-isip siya, ngunit sa huli nagpa siya na kontrolin ang emosyon at manahimik. Kaya kahit ilang ulit man siyang tawagin ni Linda, hindi siya sumagot. Layunin niya ay inisin ang loob nito at makaapekto sa kanyang paghusga. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, hindi umalis si Linda. Gusto pa rin niyang kumpirmahin kung naruroon ako o umalis na. Mukhang hindi mahalaga kung gaano ka magaling na hunter, maiiwasan mo man ang galit pero hindi mo ito malulutas. Isang kislap ng excitement ang lumabas sa mata ni Dad Ian habang inihahanda ang lugar. Lumakad si Linda sa kalahating gumuho na hagdan patungo sa ikalawang palapag. Tumingin siya sa paligid ngunit wala pa ring trap, na lalong nagpagalit sa kanya. Parang pinaglalaruan siya. Bigla, narinig niya ang mahihinang hisang, parang dosenang ahas ang malapit. Gumagamit ba siya ng mga halimaw? Nagulat si Linda, ngunit sumindi agad ang kanyang mga mata. Nasa loob pa rin siya. Mahigpit niyang hinawakan ang espada habang handa na umakyat sa ikatlong palapag. Bagaman isinasaalang-alang ang posibleng ambush, kayang pigilan ng kanyang magic ang toxic attack ng mga halimaw. Hindi siya nag-aalala sa pag-escape. Habang nasa kalagitnaan ng pag-akyat sa ikatlong palapag. Boom! Biglang sumabog ng malakas ang buong maliit na gusali. Mula unang hanggang ikatlong palapag, lahat ay nawasak. Nagpakawala ng tunog na parang kulog ang pagsabog habang maraming bato ang nagsabog sa paligid. Ang maliit na gusali ay nawasak ng tuluyan, tanging ilang kalat na bato lang ang naiwan. Ang dalawang gusali sa kanan at kaliwa nito ay naapektuhan din ng shockwave at kalahating gumuho. Ang usok at alikabok ay kumalat sa hangin. Bang! Isang slate ang naitulak mula sa malapit na maliit na gusali. Lumabas si Dad Ian at tumingin sa patag na gusali. Nagulat siya dahil hindi niya inakalang ganito kalakas ang destructive power ng dilaw na pampasabog. Mabuti na lang at siya ang nagpasiklab ng pampasabog at umalis sa gusali. Kung hindi, iyon sana ang kanyang libingan. Huminga siya ng malalim at mabilis na natunton ang pinagmula ng mabahong amoy ng dugo ni Linda. Nanggaling ito mula sa ilalim ng mga bato. Inalis niya ang alikabok at nagdesisyon na tingnan kung buhay pa siya o patay. Ngunit bigla siyang huminto nang maalala ang nakaraang pangyayari kung saan muntik na siyang mapatay ng kapatid ni Linda. Hindi siya pwedeng naghihintay sa loob para atakihin siya sa huling sandali. Umalis siya ngunit bumalik makalipas ang ilang sandali. Nagdala siya ng tela at tuyong kahoy. Inihagis niya ang lahat sa mga bato at sindihan. Ang tuyong kahoy at tela ay nagsimulang arangkada at nagkaroon ng malakas na apoy.
Pagkalipas ng halos 10 minuto, humina ang apoy. Tiningnan ni Dad Ian ang mga bato na sinunog ng apoy. Naisip niya na kung determinado si Linda na tiisin ang sakit, maaari pa rin siyang mabuhay. Lumakad siya patungo sa kabilang bahagi ng maliit na gusali kung saan niya inilagay ang bag ng dilaw na pampasabog. Dinala niya ang 2 dilaw na pampasabog at inilagay sa mga bato. Ipinulot niya ang papel at idinikit sa mga pampasabog. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, inilagay niya ang apoy sa papel at tumakbo palayo para hintayin ang pagsabog. Unti-unting nasusunog ang papel nang makita niyang gumulong ang mga pampasabog habang gumagalaw ang luwad at mga bato. Bigla, naitaboy ang mga bato nang tumalon palabas mula sa loob ang isang madugong katauhan. Agad niyang hinawakan ang pampasabog at inihagis ito kay Dad Ian. Agad na itinaas ni Dad Ian ang kanyang mga kamay at nahuli ang pampasabog. Bukod dito, pinisil niya ang papel para maiwasan ang pagsabog. Alam niya na hindi pa sasabog ang bomba. Ngunit itinapon niya ito. Tiningnan niya ang madilim at madugong katauhan. Buhay pa si Linda. Si Linda ay nasa malubhang kalagayan. Ang kaliwang braso niya ay tuluyang na-burn habang may mga debris na tumama sa kanyang katawan dahil hindi sapat ang armor para protektahan siya sa pagsabog. Malalalim ang kanyang paghinga habang matalim na nakatitig kay Dad Ian. May mga sariwang paso sa kanyang mukha. Malamang nangyari ito nang sinunog ni Dad Ian ang tuyong kahoy, marahil may mga usok o abo na nahulog sa kanyang mukha sa pagitan ng mga bato. Ngunit pinigilan niya ang sarili at hindi nagsalita. Nakita ni Dad Ian ang itsurang parang demonyo niya. Namutla ang kanyang puso sa tindi ng pasensya ni Linda, hindi niya lubos maisip. Ngunit naunawaan niya rin kung gaano kakilakilabot ang mga silver level hunters. Whoosh! Mabilis niyang hinayla ang tali at pinaputok ang mga palaso. Sa sandaling iyon, ang distansya nila ay mas mababa sa 10 metro. Nakita ni Linda na itinapon ni Dad Ian ang stone shell. Nagulat siya. Bagaman hindi niya alam kung ano iyon, pamilyar ang tunog na hisang na narinig niya dati. Bakit nawala ang tunog sa kamay niya? Sinubukan niyang umiwas sa mga palaso ngunit sobrang sugatan ang kanyang mga binti. Isa sa mga palaso ang tumama sa kanyang tiyan, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang ang kanyang espada ay nawala sa pagsabog at hindi niya alam kung nasaan. Agad namang kinuha ni Dad Ian ang pangalawang palaso at hinayla ang tali. Puff! Tumama ang pangalawang palaso sa kanyang balikat. Hindi tumigil si Dad Ian at kinuha ang pangatlong palaso at tinutok sa kanyang noo. Agad na gumulong si Linda sa gilid upang umiwas. Nagkunot ng noo si Dad Ian at kinuha ang isa pang palaso mula sa kanyang quiver ngunit wala nang natira. Lumiko si Linda at napansin ang eksena. May bahagyang ngiting madilim sa kanyang mukha. Little devil, kung gusto mong patayin ako, mamamatay ka rin. Hinayla niya ang palasong tumusok sa kanyang tiyan at itinaas sa isang hininga. Nanginginig siya habang tumatayo ngunit huminga ng malalim at rumsback kay Dad Ian. Hindi umiwas si Dad Ian dahil sa bilis ni Linda, hindi niya kayang tumakas. Kaya tumayo siya at hinarap siya. Nang umabot si Linda sa 3 metro, biglang itinaas ni Dad Ian ang kamay. Whoosh! Puff! Dama po ang dugo. Si Linda na tumatakbo ng buong bilis ay nahulog sa lupa. Isang daga ang tumusok sa kanyang lalamunan. Sa ganitong maikling distansya, ang bilis ng daga ay hindi rin bababa sa bilis ng palaso. Hindi nakareact si Linda dahil sa matinding sugat. Maliban kung maibalik siya sa malaking pader, kahit hindi siya tinamaan ni Dad Ian, mamamatay siya. Giggle, lumabas ang dugo sa bibig ni Linda. Na-block ang trachea niya kaya hindi maayos ang pagdaloy ng dugo. Kinuha ni Dad Ian ang ilang bato at itinapon kay Linda. Nanginginig ang katawan niya. Iniliko niya ang ulo upang tumingin sa kanya. Bahagyang nakabuka ang bibig ngunit hindi makapagsalita. Nagkunot ang noo ni Dad Ian at lumapit kay Linda. Magkamukha ka ng kapatid mo. Ayaw niyang mamatay ng maayos. Nakalimutan ko bang sabihin sa iyo? Ako ang pumatay sa kapatid mo. Lumaki ang mga mata ni Linda sa galit, ngunit naapektuhan ang kanyang lalamunan. Umubo siya ng dugo. Nakatingin siya sa mga mata ni Dad Ian at gumawa ng tunog na,
ngunit sobra na ang sugat kaya hindi na siya makalakad. Tumigil ang kanyang braso sa ere bago bumagsak. Maingat na pinili ni Dod Ian ang isang malaking bato at pinukpok ang ulo niya ng malakas. Hindi pa rin siya tumugon. Naramdaman ni Dod Ian ang ginhawa sa pagkamatay ni Linda. Humiga siya sa lupa at huminga ng malalim. Pagkalipas ng ilang sandali, medyo nakabawi ang kanyang katawan. Kinuha niya ang tuyong mga halaman at sinunog ang katawan ni Linda hanggang sa tuluyang nawasak ang kanyang ulo. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Pagkatapos ayusin ang katawan ni Linda, nakita niya ang kanyang espada sa ilalim ng tambak ng mga bato. Pumunta siya sa isang kalapit na lawa kung saan bahagyang nakikita ang anino ng isang malaking halimaw na lumalangoy. Itinaas niya ang espada at itinapon ito hanggat kaya niya. Nawasak ang bangkay at ang espada ay nawala sa kailaliman ng lawa. Pinagpalad ni Dod Ian ang kanyang mga kamay habang iniisip na kahit magpadala ang konsorsyum ng isang team upang imbestigahan at sundan ang mga bakas, wala namang makakabalik sa kanya. Bagamat ang kamatayan ng ilang iba ay ginawa ng mga brainpecker, siya lamang ang pumutok kay Gale. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, naamoy niya na sinunog ng batang babae ang katawan ni Gale. Balik sa pader, lumiko si Dod Ian upang umalis. Sa pagkakataong ito, matagal na siyang nasa labas ng dambuhalang pader. Basa siya sa tubig ulan mula noong kanyang ambush kay Gale at Rona. Hindi niya alam kung may anumang nakakahawang sangkap sa tubig at wala rin siyang ideya sa nilalaman ng radyasyon nito. Gayunpaman, maaaring maganap ang mutasayon kung ang katawan ay nakalikom ng higit sa 10% na radyasyon. Sa ganitong kaso, lilito ang mga batik ng radyasyon sa katawan ng tao gaya ng nakita niya sa mga tao sa bazaar at slums. O baka may mga bahagi ng balat ang magbago ng kulay, kulubot, tumanda, o mabulok. Ito ay magiging seryoso ngunit posible rin ang sterilization. Bago umalis, muling bumalik si Dod Ian sa kuta na dati niyang natagpuan. Pinili niya ang magagamit na mga mina, granada, at armas na nanatiling maayos ang kondisyon at inilagay sa kanyang storage bag habang bumabalik sa area no Sham. Sa daan, umasa siya sa kanyang pangamoy upang iwasan ang mga mapanganib na halimaw. Sa kabuuan, wala siyang nakatagpo ng panganib. Ang area no 7 ay halos nalinis na ng mga halimaw. May ilang mabagsik na halimaw na dumarating mula sa ibang lugar, ngunit hinahanap ng hunter teams. Pagdating niya sa area no Sham, pumunta siya sa lugar kung saan dati niyang itinago ang bow at arrows ni Brian. Natagpuan niya na wala itong naabala o naaga. Higit pa rito, may dagdag pang 200 cold crystals sa lugar. Ang cold crystals na itinago sa loob ng higit 2 buwan ay nanatiling buo at hindi natunaw. Balak ni Dod Ian na dalhin ang bow na ibinigay sa kanya ng konsorsyum pabalik sa dambuhalang pader. Ngunit balak niyang itago rito ang mga landmines at iba pang kagamitan kasama ang halos 100 cold crystal. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi mahirap pumatay ng undead, kaya hindi siya nag-alala tungkol sa kakulangan ng kanyang imbakan. Pagkatapos takpan ng storage location, bumalik si Dod Ian sa passage ng dambuhalang pader na ginagamit niya habang nagsascavenge. Malapit ito sa area no Sham. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakbay, bumuhos ang malakas na ulan. Agad pumasok si Dod Ian sa isang sira-sirang gusali upang protektahan ang sarili sa ulan. Nang huminto ang ulan, nakakita siya ng malalaking dahon ng halaman at ginawa itong raincoat na isinusuot niya. Sapat ito upang hindi mabasa ang kanyang damit hanggang sa marating ang dambuhalang pader. Di nagtagal, natagpuan ni Dod Ian ang entrance sa underground passage ng dambuhalang pader. Ngunit nakalock ang channel at ang layer ng bakal ay napakakapal, kaya mahirap itong basagin sa lakas lamang. Ramdam niya na kahit si Glenn ay hindi kayang buksan ang gate. Umupo si Dod Ian sa tabi ng gate at naghintay hanggang sa susunod na buksan ang gate. Kung may scavenger o hunter na babalik, ibig sabihin ay mabubuksan ang gate at makakapasok din siya. Hindi siya nag-inaktibo habang naghihintay. Iniisip niya ang spiral arrows na maaaring ipaputok. Ngunit alam niya na mahirap matutunan ang pag-shoot ng spiral arrows.
Ito ay magpapalakas at magpapataas ng penetrative power, ngunit iba ang trajectory kumpara sa ordinary arrow. Mas mainam pa rin mag-practice ng spiral arrows kaysa align shooting. Pasya ni Dodd Ian. Ang kaibahan sa destructive power ng ordinary shots at spiral arrows ay parang pagitan ng armor-piercing projectile at bala. 2 hanggang 3 beses ang pagkakaiba sa lakas. Siyempre, kung matutunan niya ang spiral arrows at isasabay sa aligned shooting, mas mapanganib ito. Ngunit ang ganitong kasanayan ay hindi matatamo sa 3 o 5 taon lang ng practice. Hindi niya alam kung gaano katagal bago niya ito matutunan. Nagpasya si Dodd Ian na mag-practice ng spiral arrow shooting. Alam niya na sa pamamagitan ng hunting experience, mapapabuti rin ang kanyang accuracy. Alam niyang medyo swerte siya nang tamaan niya si Gale. Ngunit kahit hindi niya napatay ang dark-skinned girl, nasaktan niya ito at kalaunan ay nawasak ng brainpeckers. Kaya ang punto, kung walang accuracy, kahit makaputok siya ng 8 araw ng sabay, walang kabuluhan. Kinuha ni Dodd Ian ang daga at iginuhit ang isang bilog sa pader. Bagamat medyo baliko, hindi niya kailangan maging artist. Sa halip na maupo nang wala, nag-practice siya. Unang hakbang, kailangan kong palawakin ang range. Kailangan kong matutunan hakbang-hakbang. Kung ang range ay 300 o 500 metro, kailangan ko rin ng ganitong effort upang patayin si Linda. At baka makadani ng ilang brainpecker na gagawin ang trabaho sa halip ko. Itinaas ni Dodd Ian ang bow at mabilis na pinaputok ang mga arrow. Napakalaki ng deviation sa target. Bulong niya. Bagamat mahirap asahan na tama agad ang spiral arrows sa unang try, hindi niya inasahan na magkakaroon ng ganitong kalaking deviation. Maraming epekto ba ang airflow? Sinimulan niyang suriin bawat shot at dahan-daang nag-practice. Dahil sa tuloy-tuloy na practice sa archery, hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Lumipas ang 6 na araw na parang isang iglap. Nagpa-practice si Dodd Ian ng dahan-daang binuksan ang bakal na gate. Tuwa si Dodd Ian dahil ubos na ang kanyang pagkain. Sa nakaraang ilang araw, nagugutom siya. Kung hindi bubuksan ang pinto, plano niyang maghanap ng mga ugat at damo upang mapunan ang tiyan. Nagulat at napatingin si Peter habang binubuksan ang bakal na gate. Dean, ano? Paano ka napunta rito? Maraming pamilyar na boses ang bumalik mula kay Peter. Nariyan sina Mason, Zach, at Sham. Alam ni Dodd Ian na dinala sila ni Peter para sa scavenging. Ayon sa kanyang tinatayang oras sa training, tama ang oras para lumabas sila sa gawain. Lumabas ako para sa isang gawain, ngunit naiwan ako ng team ko. Kaya napunta ako rito. Tumawa si Dodd Ian, swerte lang na nandito kayo, kung hindi, mamamatay na ako sa gutom. Huwag kang mag-alala, hindi ka ganoon kadaling mamatay, ngumiti si Mason. Tumingin si Sham kay Dodd Ian, anong klaseng halimaw ang hinahabol ninyo? Hindi ka nasaktan, di ba? Tumango si Dodd Ian, ayos lang ako. Tinanong ni Peter, nag-training ka. Paano ka nasyugo sa gawain? Tiningnan siya ni Dodd Ian, ito ay isang urgent task at kulang ang manpower ng consortium kaya sinugo nila ako. Pero rookie ka pa. Paano gagawin ng consortium ang ganito? Komplikado ang ekspresyon ni Peter. Naiintindihan niya na kahit primary hunters ay namamatay sa gawain, kaya rookie pa lang si Dodd Ian. Huminga siya ng malalim at nag-isip, wala siyang light physique, kaya hindi gaanong pinapansin ng consortium. Halos mahulaan ni Dodd Ian ang iniisip ni Peter. Napangiti siya at nagsabi, sa kahit anong kaso, natapos ang task at may reward. Pero mag-ingat kayo sa scavenging. Hintayin ko kayo para sa treat. Pipili kami ng pinakamaluhong lugar. Malisyosong ngiti ni Mason. Nagningning ang mga mata ni Zach, hotel na pag-aari ng aristokrasya. Hindi namin masasayang ang pera ni Dean. Medyo nagalit si Sham, sa Avis Pub kami kakain. Ano? Nagulat sina Mason at Zach, ikaw ba ang accountant niya? Sige na, sige. Pero mag-ingat sa scavenging. Tumawa si Peter, sa pagkakataong ito, mag-scavenge sila sa area no 13. Walang masyadong panganib. Kakaunti lang ang rats o maliit na halimaw.
Basta mag-ingat at huwag mag-isa, ligtas sila. Walang resources. Bulong ni Mason. Tumawa si Peter at umiling. Ang team na kasama nila Mason, Zach, at Sham ay mga estudyante mula sa parehong training camp. Lahat sila ay namangha sa armor at black bow ni Dod Ian. Hindi nila inasahan na sa maikling panahon ng training, magiging malakas na siya habang nagsascavenge ng maliit na resources. Nagpaalam si Dod Ian sa tatlo at sumunod kay Peter sa underground passage. Dito ka muna maghintay, pupunta ako at ipapaalam sa Holy Church na kunin ka, tumawa si Peter. Tumango si Dod Ian. Kailangan din ng hunters at scavengers ng mahigpit na pagsusuri pagkatapos bumalik mula sa labas. Pagkatapos umalis sa aisle, nakita ni Dod Ian si Peter na gumagamit ng parang plauta upang umihip. Isang itim na uwak ang lumipad kasunod nito. Sumulat siya ng mensahe gamit ang panulat at dinala ito ng uwak. Ang lugar sa loob ng malaking pader ay napakalawak kaya nagpalaki ng uwak ang mga konsorsyo para magdala ng mensahe. Kung nagmamadali kang magulat ng isang bagay, pwede mo rin silang gamitin, paliwanag ni Peter na may ngiti. Hindi ba sila natatakot sa radyasyon? Tanong ni Dod Ian. Ang mga uwak na ito ay hindi lamang matalino kundi pati na rin matibay sa radyasyon. Pwede rin silang gamitin sa lugar na may radyasyon habang nangangaso, tumawa si Peter. Nalaman ni Dod Ian na ang mga uwak ay nag-mutate at naging kakaibang nilalang na matibay sa radyasyon. Kasama ni Peter si Dod Ian. Napansin niya ang malaking storage bag sa likod ni Dod Ian. Kahit na isa kang mangangaso, hindi mo nakalimutang mag-ipon ng iba't ibang materyales. Hindi ba mas kumikita kung manggaso ka na lang sa mga halimaw? Alam ni Dod Ian na nag-aalala si Peter na baka maantala sila sa mga hindi mahalagang bagay, kaya matapat niyang sinabi, ito ay mga materyales mula sa mga halimaw. Nagulat si Peter at napanganga, mula sa mga halimaw. Lahat ng ito, ikaw ba mismo ang nangaso? Hampas-hampas lang, sagot ni Dod Ian sa pangkalahatang paraan. Nabawi si Peter sa sarili nang maunawaan ang kanyang bastos na tono, akala ko, hindi ko inaasahan na makakalabas ka na manggaso sa ganitong maikling panahon. Kaya mong manggaso ng mag-isa. Well, kung iisipin, mayroon ka na namang kapangyarihan ng isang mangangaso, kulang ka lang sa kasanayan at karanasan. Tingnan mo ang storage bag mo. Siguro'y nagkakahalaga ng 10 barya, di ba? Medyo naiinggit si Peter. Naiintindihan ni Dod Ian na iniisip ni Peter na nangaso siya ng bone rats, o maliliit na halimaw na may kaunting halaga. Kung nag-ipon ito ng ganitong kalaki, aabot lamang sa 100 gintong barya ang halaga. Ngunit, sa katotohanan, may mahigit 700 pirasong cold crystals sa bag ni Dod Ian na nagkakahalaga ng halos 700 gintong barya. Ngunit hindi niya isinama ang materyales na nakuha kay Linda upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang exposure. Pagkatapos ng lahat, bibigyan siya ni Glenn ng 4,000 gintong barya. Ngayon, maituturing na mayaman na siya. Karamihan sa ibang primary hunters ay wala pang ganitong halaga. Dumating ang isang bakal na kariton. Para itong madilim na kulungan na gawa sa bakal. 2 Knights of Light ang nakatayo sa harap ng kariton. Ngunit nang tiningnan ng kanilang badge, may puting apoy na nakaukit dito na nangangahulugang apprentice knights sila. Sige, tayo na, sabi ni Peter kay Dod Ian. Tumango si Dod Ian at pumasok sa kariton. Huminto ang kariton makalipas ang 2 oras. Binuksan ni Dod Ian ang kurtina at nakita na hindi sila nasa kastilyo noong nakaraang beses kundi sa isang tigang at bakanteng bayan. Puno ng mga dahon ang paligid habang halos lahat ng tindahan ay sarado at luma ang mga gusali. Saan ito? Tanong ni Dod Ian sa isang apprentice Knights of Light na nagbabantay sa kanila. Tahimik at malamig na tiningnan siya ng apprentice knight at malamig na sinabi, huwag kang gumalaw. Hindi inaasahan ni Dod Ian ang ganitong ugali. May bahid ng pagkasuklam ang apprentice. Natisod ang kanyang noo, ngunit hindi niya pinansin. Mukhang hindi kapareho ng kastilyo ang lugar na dinaluhan sa kanya. Ilang sandali ang lumipas at huminto ang kariton. Lumapit ang isa sa mga apprentice at iniabot kay Dod Ian ang isang pares ng bakal na posas, bahagi ito ng regulasyon, pakikipagtulungan lang po.
Namangha si Dad Ian, bakit parang bilanggo ako? Ngunit dahil sa puting apoy na medalya sa kanilang uniforme, pinigilan niya ang galit. Kung sobra siyang magre-react, baka isipin nilang nahawaan siya ng virus na magdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Inilagay niya ang mga kamay at hinayaan silang isuot ang posos. Pagkatapos, kinuha ng apprentice knight ang susi at binuksan ang kariton, pakipuntang harapan. Masungit na sinabi ni Dad Ian, paano ang aking bagahe? Hindi mo na kailangan mag-alala, malamig na sagot ng apprentice knight. Hindi na nagsalita si Dad Ian at naglakad na sa harapan. Pakiramdam niya ay bilanggo siya at sila ang mga gwardya na nagbabantay sa kanya. May babaeng Knight of Light sa loob ng bulwagan nang dumating sila. Pinisil niya ang kanyang ilong habang tinitingnan si Dad Ian at sinalubong siya, shower. Padaanin mo siya sa paligon at linisin. Opo, mabilis na sumagot ang apprentice knight. Dinala si Dad Ian sa isang malaking paligon. Walang pribadong shower room. Galit siya dahil binabantayan pa rin siya habang naliligo at hindi pa niya natanggal ang posos. Bagaman nahihiya, pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos, binigyan siya ng bagong damit ng isang maid na inihanda na. Pagkatapos, dinala siya sa isa pang bulwagan. May mga hanay ng kulungan dito. Ngunit iba ito sa nakaraang nakita niya. Makapal na bakal ang mga kulungan, halos kasing kapal ng braso ng sanggol. Kahit senior hunters ay hindi basta-basta makakapagbukas nito. Pumasok at maghintay. May darating para subukan ka, sabi ng apprentice at umalis. Tahimik na pumasok si Dad Ian sa kulungan. Lahat ng iba pang kulungan ay bakante. Nasa mesa malapit sa kama ang Book of Light. Hindi niya ito binasa kundi umupo sa tabi ng pader. Iniisip niya ang tungkol sa pagsasanay sa archery at mga plano sa alchemy. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata. Ilang doktor ang dumating araw-araw para suriin ang kanyang katawan. Iba ang paraan ng pagsusuri kumpara noong nakaraang beses. Hindi lang nila tinitingnan ang nilalaman ng radyasyon sa katawan kundi pati ang dugo at magic marks. Napakasimple ng paraan ng pagsusuri sa dugo. Punuin nila ng tubig ang isang mangkok. Ilalagay nila ang ilang patak ng dugo ni Dad Ian. Pagkatapos, magdadagdag sila ng ilang patak mula sa normal na tao at titignan kung susubuking lamunin ng dugo ni Dad Ian ang dugo ng normal na tao. Kung mangyayari ito, patunay na nahawaan ng virus ang katawan ni Dad Ian at may ipapadalang tao para patayin siya. Bagaman may mga tulad ni Linda na may magic marks na kayang kontrolin ang dugo, kapag lumabas na sa katawan, hindi na ito kontrolado. Kaya ito ang pinakamakatwiran at pinakaeksaktong paraan ng pagsusuri. Sa unang pagsusuri, natutunan ni Dad Ian na kailangan niyang manatili sa lugar na ito ng 7 araw. Ang virus ay nakakaapekto sa katawan ng scavenger sa loob ng 3 araw, habang aabutin ng halos 1 linggo para sa isang primary hunter. Ang silver level hunter ay kailangang manatili ng kalahating buwan, habang ang senior hunter ay 1 buong buwan. Ito ang dahilan kung bakit ang senior hunters ay nagagawa lang ang kanilang misyon minsan o 2 beses sa isang taon. Lumipas ang 7 araw na parang walang nakaraan. Lahat ng pagsusuri ay normal maliban sa antas ng radyasyon sa katawan ni Dad Ian, na tumaas at umabot sa 1.5. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang hunter na halos 0 lang ang resulta. Alam ni Dad Ian na ang dahilan ng ganitong resulta ay dahil nalublab siya sa pool. Ngunit hindi siya nag-alala dahil ang radyasyon na mas mababa sa 5 ay hindi makakaapekto sa kanyang katawan. Kung lalampas naman ito sa 5, maaari siyang bumili ng purification water mula sa Holy Church upang alisin ang radyasyon. Bagamat mahal ang purification water, kung kaya niyang solusyonan ito sa pera, hindi ito magiging problema. Sa ika-8 araw, isang babaeng Knight of Light ang dumating sa kulungan at itinaas ang kamay, bilang senyales sa apprentice knight na buksan ang kulungan. Inilabas ng apprentice ang susi at binuksan ang kulungan. Pwede ka nang lumabas. Ang tao mula sa iyong consortium ay naghihintay sa iyo sa labas. Tumayo si Dad Ian, pinunasan ang alikabok sa kanyang katawan, at sumunod sa kanila. Paglabas niya sa lugar, nakita ni Dad Ian ang isang karwahe na may watawat ng Melon Consortium.
Sa nakalipas na ilang araw ng pagsusuri, tinanong siya ng mga gwardya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at tinulungan siyang ipaalam sa Mellon Consortium ang kanyang pagbabalik. Paglapit ni Dod Ian sa karwahe, agad na bumangon ang karwahe driver at magalang na nagtanong. Ikaw ba si G. Dean? Tumango si Dod Ian. Narito po ako upang sunduin kayo, Ginoo. Pakiupo na po. Pagkatapos ng pamumuhay sa mahihirap na kondisyon sa kulungan, may bahagyang kasiyahan ang puso ni Dod Ian habang nakaupo sa marangyang karwahe. Bamiyahe ang karwahe palabas ng disyertong bayan at makalipas ang ilang sandali, pumasok ito sa panlabas na bahagi ng commercial district. Ang mga kalapit na bayan at nayon ay mas malinis at maayos na ngayon. Makaraan ang ilang oras, nakabalik si Dod Ian sa Hunter Headquarters. Nagpasalamat siya sa driver, bumalik sa kastilyo kung saan naganap ang kanyang dating training. Pinigil siya ng mga gwardya, ngunit matapos ipakita ang kanyang Hunter Medal, pinayagang pumasok. Diretsyong pumunta si Dod Ian sa Archer Training Ground malapit sa ilog. Paglapit niya, nakita ang 5 anino sa kani-kanilang training corners, nagpa-practice ng archery, partikular sa aligned shooting. Nagulat ang 5 nang makita si Dod Ian na papalapit. Ang pinakamalapit na lalaki ay nagtanong. Okay ka lang ba? Masama ba ang itsura ko? Agad na naisip ng lalaki na naging bastos siya, kaya dali-dali niyang sinabi. Hindi, ang ibig kong sabihin, matagal ka nang wala kaya inisip namin na. Ngumiti si Dod Ian ngunit hindi nagsalita. Napansin niyang wala ang mga tagapaglingkod para tulungan siya, kaya, kinuha niya ang sariling bow at arrow at bumalik sa training ground na pag-aari niya. Ano ang task mo? Ano ang ginawa mo? Nagtataka ang kabataan na nakatabi niya at tinanong si Dod Ian. Naalala ni Dod Ian ang bata, siya ang nagpalitan ng salita noong nag-breakfast sila. Tinulungan ko sa tracking ng beast. Matagal nang natapos ang hunt. Natapos na. Delikado ba? Malakas ba ang beast? Napatingin si Dod Ian sa iba at sinabi. Napakadelikado at mabagsik. Kung hindi tayo magsasanay ng maayos, kapag nakaharap natin ang beast mag-isa, tayo ang magiging pagkain nito at magiging dumi nito. Dumi. Mabilis na tinakpan ng bibig ng babae ang kanyang narinig. Nag-alok si Dod Ian ng shrug, hindi na nagpatuloy sa pag-uusap at nagpatuloy sa pag-archery. Medyo nadismaya ang iba dahil hindi na ipagpatuloy ni Dod Ian ang kwento. Ngunit hindi nila ito pinansin ng sobra. Marami na silang narinig na kwento tungkol sa mga hayop na napakadelikado kumpara sa mga mutated beasts sa loob ng malaking pader. Ngunit tiwala sila na kapag nagkaroon na sila ng magic marks, magkakaroon sila ng superhuman power at makakakuha ng malaking halaga ng ginto. Nagpatuloy ang training. Makaraan ang kalahating oras, dumating ang batang instructor ng mabilis at sinabi kay Dod Ian na may kabawasan sa mukha. Bakit ang tagal mong bumalik? Medyo matagal bago ako nakabalik. Pinanatili lang nila sa disinfection period, huminto si Dod Ian sa archery at ipinaliwanag. Alam ko na iyon. Ngunit kung 7 araw na ang nakalipas at wala kaming balita sa iyo, handa na ang konsorsyum na magpadala ng misyon para hanapin ka. Matagal nang nakabalik sina Glenn at iba pang kasama mo sa task. Namangha ang 5 nakapaligid sa kanya at lumaki ang kanilang mga mata sa narinig nilang pangalan na Glenn. Kilala si Glenn bilang isa sa mga top 2 hunters ng Mellon Consortium, at pamilyar ang lahat sa kanyang status. Naiinggit sila kay Dod Ian dahil hindi nila inasahan na makakasama niya ang isang legendary figure sa pagpapatupad ng task. Napansin ni Dod Ian ang seryosong ekspresyon ng batang instructor, kaya nag-alis ng lalamunan bago sinabi. Bumalik ako upang linisin ang lugar mula sa mga undeads. Marami akong napatay. Sa totoo lang, nakalimutan ko na ang eksaktong bilang. Alam ko. Nagpapatuloy ang instructor, nagdala ka ng kabuuang 723 cold crystals. Ayon sa 1-to-1 exchange principle, nakahanda ang 723 gold coins para sa iyo mula sa finance department. Kung kukunin mo iyon, dapat sinabi mo lang sa amin ng maaga. Nakangiti si Dod Ian nang makita niyang hindi galit ang instructor. Opo, sagot niya.
Sabi ng instructor, sige, ituturing itong mahusay na training, ngunit huwag mo nang ulitin. Sa pagkakataong ito hindi ka namin paparusahan dahil baguhan ka pa lang, ngunit hindi ka napapayagan na mag-isa hanggat hindi natatapos ang training mo. Tumango si Dad Ian. Napawi ang tensyon sa mukha ng instructor nang makita ang magandang disposisyon ni Dad Ian. Labis siyang nasiyahan. Alam niyang kahit ang normal na primary hunters ay hindi kayang manghuli ng 700 cold crystals mag-isa. Tanging mga veteranong hunters lang ang maaaring makakuha ng ganitong resulta. Ang psychological pressure lang ay malaking hadlang. Bukod pa rito, alam ng instructor na napakahusay ng talento ni Dad Ian bilang hunter. Sa loob ng 8 o 9 na araw, nakapaghanap siya ng maraming undads. Kahit sa tapang o hunting skills, maihahambing siya sa isang primary hunter. Ang kulang lang niya ay karanasan, kaya dapat niyang paunlarin pa ang kanyang kakayahan. Bukod pa rito, binanggit siya ng Ghost Assassin, Glenn nang bumalik sila at pinuri siya sa magandang disposisyon. Kumalat ang balita sa training camp at pinuri siya ng boss bilang isang exceptional hunter. Ngayon lang kayo galing sa labas, kaya, bibigyan ko kayo ng 2 araw na pahinga at magbabalik sa training sa makalawa, sabi ng batang instructor. 5 tao ang hindi maiwasang mainggit kay Dad Ian. Pinili siya bilang beast mula sa lahat ng lugar. Ngunit sila, kahit sugatan, patuloy pa rin sa training basta hindi life-threatening ang pinsala. Ang holidays ay itinuturing na luho sa kanila. Hindi, umiling si Dad Ian, nagpahinga na ako ng 7 araw habang nasa detention. Kung magpapahinga pa ako, makakalimutan ko ang pakiramdam ng baw. Nagulat ang instructor sa tugon ni Dad Ian, sige, wala akong ibibigay na task sa iyo ngayon, kaya mag-practice ka ng mag-isa. Bukas ituturo ko sa iyo ang bagong kasanayan sa archery. Anong klase ng archery? Nagtanong si Dad Ian. Scattered arrow, ipinagpatuloy ng batang instructor. Kailangang matutunan mo ito. Napakahalaga ng scattered arrow sa archery. Lalo na kung makaharap ka ng grupo ng mga halimaw, ito ang pinakamabisang paraan upang makapinsala ng malaki sa maikling panahon. Maaari rin itong suportahan ang mga warriors at knights. Hindi tulad ng aligned shots kaya hindi mo pwedeng baliwalain ang kasanayang ito. Nawala ang interes ni Dad Ian nang malaman ang pangalan ng archer. Kung mahina ang lethality ng mga palaso, kahit sabay-sabay na tamaan ang 8 o 9 na palaso, maliit pa rin ang magiging epekto. Sa kabuuan, maraming kaaway ang masusugatan pero hindi katumbas ng isang malakas na tama. Bukod pa rito, kung hindi napatay ang halimaw, wala itong silbi. Sapagkat ang sugatan lang na halimaw ay halos walang kahulugan. Dagdag pa, mas pinahahalagahan niya ang kakayahang lumaban ng mag-isa kaysa sa pakikipaglaban sa grupo. Sa tulong ng gunpowder, sapat na ang kanyang lakas para labanan kahit isang grupo ng hunters. Wala siyang light physique tulad ng ibang hunters. Kaya sa bawat paglabas niya sa pangangaso, tataas ang radiation content ng kanyang katawan. Kailangan niyang mag-ipon ng maraming mahalagang materyales para makabili ng purification water. Sige, sagot ni Dad Ian. Ngunit sa isip niya, kung hindi ito masyadong mahirap ay matututo siya. Kung mahirap, ayaw niyang sayangin ang enerhiya. Sa 1 taon lamang ang kanyang training, kaya kailangang matutunan niya ang mga praktikal na kasanayan na angkop sa isang lone wolf na gaya niya. Pag-alis ng batang instructor, bumalik si Dad Ian sa training. Lumapit agad ang 5 tao at nagtanong. Sumama ka ba kay Glenn sa pangangaso? Nakita mo ba siyang lumaban? Malakas ba siya? Ano ang magic ability niya? Narinig ko na kapag siya'y nanghuhuli ng halimaw, parang nawawala at biglang lalito kaya tinatawag siyang Ghost Assassin. Mali ang narinig ninyo. Tinawag siyang Ghost Assassin dahil sa magic marks na nakuha niya mula sa mga ghosts. Napatingin si Dad Ian sa kanila habang nagtatagal sa kanilang usapan. Namangha siya at nawalang saysay sa kanilang kuryosidad. Pagkatapos ninyo mag-graduate, mas mabuti pang makita ninyo mismo siyang manghuli. Mahirap ilarawan. Pag nag-graduate kami, magiging junior hunters na kami. Paano kami makakasama sa pangangaso niya? Opo, kwento nyo naman sa amin tungkol sa kanya.
Nakatitig sila kay Dod Ian nang may kuryusidad. Naiinis si Dod Ian sa kanila. Hindi pa rin nila naiintindihan na sa kasalukuyan, ang consortium ay nagtuturo lamang ng kaalaman at kasanayan, hindi combat training. Malalaman nila ang totoong karanasan sa brutal na pangangaso. Nagsalita si Dod Ian ng kaunti para mapawi ang kanilang kuryusidad at pagkatapos ay pinauwi sila upang ipagpatuloy ang sariling training. Gitling gitling gitling. Kinabukasan, dumating ang batang instructor upang ituro kay Dod Ian ang scattering archery. Ang pangunahing sekreto ng kasanayang ito ay kapag kumukuha ng palaso mula sa quiver, kailangan niyang makahuli ng mas maraming palaso sa pagitan ng mga daliri. Kailangan itong ulitin para maasa at mapagaling ang kasanayan. Kung mabagal sa pagkuha ng palaso, mawawala ang silbi ng scattered shooting. Ang pangalawang sekreto ay ang tamang adjustment ng daliri. Pagkatapos mahuli ang palaso at may lapit sa bao, kailangan nilang ayusin ang anggulo depende sa pagkakabahagi ng mga halimaw. Hindi pantay ang spacing at kailangang mabilis na i-adjust gamit ang daliri. Kung hindi, nasasayang ang palaso at nababawasan ang efficiency at lakas ng tama. Sa pangkalahatan, hindi mahirap ang scattered archery. Ngunit para maging epektibo, kailangan matugunan ang tatlong F criteria. Fast arrow, fast aiming, fast adjustment. Mag-practice ka ng mabuti. Kailangan itong matutunan ng isang archer. Seryoso ang batang instructor. Hindi gaanong mahalaga ang aligned arrow shooting, pero dapat mastery ito. Tumango si Dod Ian. Kahit maliit ang halaga ng scattered archery sa kanya, kapaki-pakinabang ang speed at precision training. Pagkatapos umalis ng instructor, nagsimula siyang mag-practice. Ang training ground para sa scattered archery ay hiwalay sa ibang 5 trainee. May 4 na target para sa isang archer. Narinig ni Dod Ian ang kwento tungkol sa super archery skills ng senior hunter. Kaya nitong makahuli ng 8 palaso at tamaan ang 8 halimaw sa iba't ibang bahagi. Ibig sabihin, bawat daliri ay humahawak ng 2 palaso at ina-adjust ang anggulo ng bawat isa. Nakakabilib ang tunog nito, ngunit alam ni Dod Ian na totoo ang sinasabi ng instructor. Habang nag-practice, ramdam niya ang hirap. Minsan nahuhulog ang palaso mula sa daliri. Minsan hindi pa makuha ng tama. Pagkalipas ng ilang oras, unti-unti siyang gumaganda pero mabagal pa rin ang speed. Alam ni Dod Ian na natural ang ganitong problema sa simula at tanging tiyaga ang solusyon. Ang magagawa lang niya ngayon ay magpatuloy sa training. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ng training, pumunta si Dod Ian sa finance department para kunin ang kanyang gold coins. Dala niya ang mabigat na bag na may 700 gold coins. Sumakay siya sa karwahe na inayos ng consortium patungo sa bahay na itinalaga sa kanya. Gabi na at madilim ang panahon. Plano niyang dalhin sina Jer at Gray sa lalong madaling panahon. Pwede rin niyang dalhin sina Mason at ang 2 pang kasama sa bahay. Rumble. Umalangaw-ngaw ang kulog. Natabunan ang langit ng madilim na ulap, at sandaling sumunod ang malakas na ulan. Hinayla ni Dod Ian ang kurtina para hindi mabasa ng ulan ang loob ng karwahe. Napakaabala ng rainy season dahil palaging umuulan. Pero iniisip niya na hindi rin maganda ang ibang season. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nang huminto ang karwahe dahil sa tunog ng mga kabayo. Napaikit ang noo ni Dod Ian habang siya'y hindi nasisiyahan. Bahagya niyang inilipat ang kurtina upang sumilip sa labas. Nakita niya ang isang kalagitnaang gulang na lalaki na nakasuot ng coat habang nakatayo sa harap ng kanyang karwahe habang bumabagsak ang malakas na ulan. Itinaas nito ang tungkod na hawak upang ihinto ang karwahe ni Dod Ian. Mukhang natuwa siya nang huminto ang karwahe sa tamang oras. Agad na lumapit ang kalagitnaang gulang na lalaki sa driver. Nasira ang aming karwahe kaya kailangan naming pansamantalang gamitin ang iyong karwahe. Tumingin ang driver sa likod ng kalagitnaang lalaki. Malakas ang ulan at naapektuhan ang kanyang paningin, ngunit nakita pa rin niya ang isang marangyang karwahe na nakaparada sa harap. May ilaw ng langis ang karwahe. Nag-alinlangan siya sandali ngunit tiningnan pa rin ang karwahe. Ginoo, ito.
Hindi na hinintay ni Dod Ian na matapos niya ang salita, siya'y nag-wave. Huwag. Nabigla ang kalagitnaang gulang na lalaki nang marinig ang banayad na tinig mula sa karwahe. Halos hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas mula rito. Lumapit siya at nagsabi, "Hello, ako ang tagapamahala ng pamilya Burong. Pwede ba ninyong gamitin ang susunod na karwahe? Siyempre, babayaran ko kayo ng doble. Maaari ninyong gamitin ang aming karwahe bilang silungan sa ulan hanggang dumaan ang susunod na karwahe habang magagamit ko ang inyo upang may pauwi ang ginang ng aming bahay. Maaga pa ang oras, naniniwala akong may mga karwahe pang dadaan." Alam ni Dod Ian na isa ang pamilya Burong sa dalawang pinakamataas na pamilyang may ranggo sa Melon Consortium. Hindi niya inasahan na makakaharap siya ng isang taong ganito kaproblema. "Pasensya, nagmamadali ako. Maghintay na lang kayo ng ibang karwahe." Bahagyang namula ang mukha ng kalagitnaang lalaki. Nais niyang magsalita ngunit may tinig na banayad na bumangon mula sa mararangyang karwahe sa likod niya. "Uncle, wag na. Bigyan mo ako ng coat at uuwi na ako." Mabilis na bumaling ang kalagitnaang lalaki. "Ang lakas ng ulan. Magkakasakit ka." "Okay lang. Malakas ang katawan ko," tugon ng dalaga mula sa karwahe. Patuloy pa rin siyang pinipilit ng kalagitnaang lalaki. Nakinig si Dod Ian sa pamilyar na tunog mula sa karwahe. Bagamat nakagambala ang malakas na ulan, hindi rin siya ordinaryong tao. Alam niya na narinig niya ang tinig mula sa isang lugar ngunit hindi naaalala kung kailan at saan. Ngunit sa susunod na sandali, may sumiklab na imahe sa kanyang isipan at mabilis niyang sinabi, "Halika dito sandali." Nabigla ang kalagitnaang lalaki sa tawag ni Dod Ian, at sinabi, "Sumasang-ayon ka ba?" "Okay," sabi ni Dod Ian, "pero may kondisyon. Hindi ako aalis sa karwahe. Kung gusto ng ginang ninyo, pwede ko siyang ihatid pa uwi." Naku, nag-alinlangan sandali ang kalagitnaang lalaki ngunit umiling, hindi pwede ang miss na manatili mag-isa sa isang compartment kasama ang isang estranghero. Nawalan ng gana si Dod Ian nang marinig ito. "Walang dapat ikabahala, Uncle," tinig ng babae mula sa sirang karwahe. "Ang Knight rin ay mag-iisa sa kabayo, kaya walang panganib." Tiningnan ng kalagitnaang lalaki ang Knight na may buong baluti at nakasakay sa kabayo malapit sa sirang karwahe. Nag-alinlangan siya, ngunit pumayag rin. "Sige, Jim, protektahan mo ang ginang. Walang sablay, naiintindihan mo." Nag-alinlangan man siya, pumayag siya sapagkat nakatansya niya mula sa boses ni Dod Ian na hindi pa ito masyadong matanda at maaaring anak ng mayamang pamilya. Ngumiti si Dod Ian nang makita ang kalagitnaang lalaki pumayag. Bumalik ang lalaki sa sirang karwahe, itinataas ang payong at binuksan ang compartment. Lumabas ang maliit na figure at sumunod sa kalagitnaang lalaki pabalik sa karwahe ni Dod Ian. Binuksan ni Dod Ian ang pinto at malinaw niyang nakita ang hitsura ng dalaga. Napuno ang puso niya ng tuwa at inabot niya ang kamay upang tulungan itong makapasok sa karwahe. Tiningnan ng kalagitnaang lalaki si Dod Ian at huminga ng maluwag. Ngunit itinulak niya ang kamay ni Dod Ian at siya mismo ang tumulong sa dalaga. Seryosong nagsabi sa kanya, "Huwag mong hawakan ang aming miss. Ginang, kung hawakan ka niya, sabihin mo agad kay Jim para parusahan siya kaagad." Nakababa ang ulo ng dalaga habang pumapasok sa karwahe. Ngunit nang tiningnan niya si Dod Ian, nabigla siya at namula ang mga pisngi. Sagot niya sa kalagitnaang lalaki, "Okay, Uncle. Ingatan mo rin ang iyong sarili. Miss, huwag kayong mag-alala sa akin," tugon ng kalagitnaang lalaki habang nagbubuntong tingin kay Dod Ian bilang babala. Isinara niya ang pinto upang hindi mabasa ng ulan ang compartment. Hindi pinansin ni Dod Ian ang kilos ng kalagitnaang lalaki. "Coachman, patungo sa Glint Street." Utos ng kalagitnaang lalaki sa driver. Nakita ng driver na hindi nagsalita si Dod Ian, kaya nagmaneho ng karwahe patungo sa Glint Street. Ngumiti si Dod Ian at tumingin sa figure sa kabila niya. "Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko inasahan na ikaw pala ang batang ginang ng pamilya Burong. Niloko mo ako." "Hindi ko sinasadya," sagot ng dalaga habang tumingin muli kay Dod Ian ngunit mabilis na ibinaba ang ulo para hindi makita ang pamumulan ng kanyang pisngi. Siya si Jenny,
na nakilala ni Dad Ian sa nakaraang Nobel Party. Kung hindi sinasadya, ayos lang. Mabuti at nakilala mo ako ngayon, kung hindi, baka naging sabaw na lang ang katawan mo sa ulan, tawa ni Dad Ian. Para bang narinig ni Jenny ang ganitong pangungusap sa unang pagkakataon. Hindi maiwasang tumawa. Saan mo natutunan ang kakaibang pahayag na iyon? Sa pamamagitan pala, hindi ako nag-alala at hindi natakot habang nasa loob ng karwahe. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas, may nagsabi na uuwi ka pa sakay ng kabayo. Tawa ni Dad Ian. Hindi ko inasahan na marunong ka ring sumakay ng kabayo. Dapat ba ang isang ginang ay nagpa-practice sa pagsakay ng kabayo? Opo, hindi ito ladylike, sagot ni Jenny ng kalmado. Pero sa tingin ko ito ay elegante. Bukod dito, may mga babae ring sumasakay ng kabayo kahit kakaunti. Tumango si Dad Ian, kung gusto mong gawin ang isang bagay, gawin mo. Huwag masyadong pansinin ang sinasabi ng iba. Ganoon ba sa tingin mo? Nagulat si Jenny at natuwa. Tiningnan ni Dad Ian ang kanyang mga mata na kumikislap na parang dalawang hiyas. Tumibok ang kanyang puso ng mas mabilis, ngunit agad niyang kinuha ang sarili at naging kalmado. Nagpatuloy siya. Opo, syempre, hindi nakalaan ang pagsakay ng kabayo para sa kalalakihan lamang. Ngunit hindi gusto ng aking ama kapag nakikita niya akong sumasakay ng kabayo. Nagagalit siya. Dapat mong gawin ito ng palihim, payo ni Dad Ian. Iyan din ang ginagawa ko, sagot ni Jenny nang may halong pilya. Hindi mapigilan ni Dad Ian ang pagtawa. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.